O eto, iwanan na ho natin yan. Bahadya, wag na kayo maingay. Baka mamaya magising pa ho yung natutulog na si Mark Villar. Dumako naman ho tayo mga bossing. Si Jay Tariela, si Commodore Jay Tariela, mga kababayan, makabayan ho ito eh. Hindi ho nitong palalagpasin o hindi ho nito bibigyan ng pagkakataon na ang ating pong mga teritoryo ay masakop lang po ng China, mga bossing. Which is, ganun na nga po ang ginagawa. Ginugulangan po ang Pilipinas. Ano po? Kaya ngayon, since matagal siyang nakikipaglaban at alam niya na yung mga karakas ng mga presidente, sabi niya nga, eto, si Pangulong Bongbong Marcos, tuloy-tuloy, no? Ang pagtindig, ang pagtayo, para sa West Philippine Sea. May babala siya dito, ha? Hindi kay Pangulong Bongbong Marcos. Para po sa 2028 na eleksyon pang-panguluhan ho. Mga bossing. Sabi dito, we need to reach out to increase awareness more, no? Para siguraduhin natin na ang Pangulo ng 2028 is not somebody who is going to set aside our flight in the West Philippine Sea at sasabihin ulit na wala ng kinalaman. Sasabihin uli na walang kinalaman sa sikmura ng Pilipino ito. Magkakagyera at mangangakong mag-jet ski. Alam nyo na ho kung sino pinaparinggan yan. Alam nyo na ho kung sino pinapatamaan yan, mga bossing. Diba? Sino po ba yung nangakong magkaka-jet ski? Sino po ba yung laging ang sinasabi, gusto nyo ng girahin? Gusto nyo bombahin tayo ng China? Yung kabadong-kabado at takot na takot po sa China, sino po bang presidente yon? Di ba ang dating Pangulo? Dinagdagan pa nga, ginatungan pa nga ni Roque yan, mga kababayan. Ano sabi ni Roque? Opo, totoo po yung gentleman's agreement. Di ba? Hindi po secret agreement at tawag doon. Pero po, meron po talaga gentleman's agreement. Gumanong pa si Roque. Nabuko ho lahat, mga kababayan. To the rescue naman, sino ba yun? Yung mapayat? Si Panelo. Wala po katotohanan yung sinasabi ni Roque na merong secret agreement o gentleman's agreement. Si Roque din ho ang nagbuko, mga kababayan. Di ba? Si Roque din po ang nagbuko kay dating Pangulong Duterte na nung estilo ho nila nung panahon na sila ay nanunungkulan, kaduwagan ho. Bakit? Biruin mo ba naman, kukumpunihin ho, mga kababayan, yung BRP Sierra Madre. Di ba? Ang balita is yung barko natin na magdadala, mga bossing. Yung barko natin na magdadala ho ng mga kagamitan, ng supply ng BRP Sierra Madre, di ba? Inano yun? Binomba ng tubig. Nagalit pa si Roque. Sabi ni Roque, eto kasing administrasyon na to pinapangalandakan daw. Yung pagdadala ng supply at pagkukumpuni doon sa BRP Sierra Madre. Mga bossing, napakasimple lang ho. Di ba tayo ang may-ari ng BRP Sierra Madre? Di ba po nasa loob ng teritoryo natin nakasadsad yung BRP Sierra Madre? Ano ang dahilan para matakot tayo at hindi natin ipangalandakan, nabubuuin at kukumpunihin natin yung sarili nating barko? Nagalit pa si Roque. Ang yabang-yabang daw. No? Kasi daw ho, mga bossing, yung estilo daw po nila nireremedyohan, no? Kumbaga, patago nilang ipinapasok yung mga kagamitan para ayusin yung BRP Sierra Madre. Kaduwagan ho, mga bossing, no? Biruin mo, barko mo aayusin mo. Yung barko nga ayusin mo nasa loob ng teritoryo mo. Tapos matatakot ka sa China kasi binabalaan ka na kumpunihin. Kaduwagan po, no? Kaya ang sabi ni Commodore J. Tarielam na matagal na pong humaharap, mabuti nga po itong mga tao na ito, matatapang. Talagang ginagampanan po nila yung trabaho nila. Di po ba? Tapos nasamahan pa ng isang presidente na may pagtindig din po sa ating mga teritoryo. Hindi yung sasabihin, ano yan, UNCLOS? Ano ang sabi ng UNCLOS? Tayo ang may karapatan dito sa katubigan na ito?
Papel lang yan. Laki na ho dapat ng advantage natin yun, mga bossing. Kasi ho, malalaman na sambayan ng Pilipinas. Malalaman ng buong mundo, naku, ang Pilipinas ang ginawaran ng karapatan para doon sa West Philippine Sea. Siyempre, baback up na po sa atin yan. Iaano nila yan. Irerespeto ho nila yan, mga bossing. Kaso po, ang dating Pangulong Duterte, wala. Takot. Hindi pumalag. Sumunod lang sa China. Siguraduhin daw natin na wag si Inday Sara Duterte. Yan lang yun eh. Di ba? Rektang-rekta na po yun. Although walang pinangalanan, pero Inday Sara Duterte ang sinasabi ho dito, mga bossing. Tingnan nyo nga yung vice-presidente natin ngayon. Hanggang ngayon po, may isang taon na yata yun. Tinatanong lang natin, Vice-Presidente, ano po ba ang pagtinding ninyo patungkol doon sa usaping sa China? Hanggang ngayon ho, wala pa ding sinasabi. Tahimik pa din po ang Vice-Presidente. Bakit po kaya ganun? Kasi hindi po pwedeng magsalita. Pag nagsalita siya, nakakampi siya o hihilig siya sa China, magagalit ang taong bayan. Aba, maka-China ka pa lang totoo. No? Hindi ka namin iboboto sa 2028 election. Kapag naman siya ay nagsalita sa amin ng West Philippine Sea, no? Ay naku po. Baka magalit naman yung China sa kanila. Yari, 'di ba? Kaya kahit po pitpitin nyo ang itlog nila, hindi yan magsasalita. Hindi ho magsasalita yan, mga kababayan. Walang pupuntahan eh. Kaliwat kanan, walang pupuntahan. Di po ba? Napakasimple lang. Sabi ni Ma'am Aba, cheers, cheers, kape, kape. Kapag ka ganitong umaga dyan sa inyo, tapos gabi dito sa amin, ano na lang ako, tsaa na lang ako. No? Tsaa na lang, pamparelax ng katawan. Tuloy ko. We have to make sure that the president who will win in 2028 is someone who will pick up what President Bongbong Marcos has started. Di po ba? Ako, ito mga kababayan, mga boss Chipamo, sir, alam ko wala pa namang mga pangalan. Isa pa lang po ang nagsasabing tatakbo sa 2028 si Inday Sara. Sabihin mo na si Risa Ontiveros, no? Ang nakikita natin pinaka makabayan at nakikita natin pinaka magtutuloy nitong laban sa West Philippine Sea. Yun ho ang iboboto ko. Yun po yung iboboto ko, mga bossing. Pero syempre malayo pa ho yan. Pero alam natin kung sino yung kandidato na iiwasan natin. Sabi ni Joker 3117 3117 NK, parang awa na ninyo, ipadlock na ninyo ang Senado. Hindi ka matik. Hindi ko matik makitang nakapulang pulang toga na hukom si Hudlong Robin Padilla. Yun nga yung inaabangan ko doon, sir no? Yun yung inaabangan ko doon. Sige po, Chodoro din, di ba? Yan po talagang makikita mo yung tindig. Sige po, Chodoro din mga kababayan. Di po ba? Merong mga propagandista yung China doon. Nirerekta niya nung nasa Singapore sila. Yung question, propaganda daw ng China. Sinabi niya ng diretsahan, tameme. Yang mga ganyan. Pero, yung mga hindi po makapagsalita tungkol po sa West Philippine Sea, no? Bilang isang Pilipino na lang, hindi na po bilang isang vice-presidente. Dahil baka sabihin po ni Pulong, hindi trabaho ng vice-presidente ang magkomento sa West Philippine Sea. Baka masabi niya, bilang Pangulo na lang ho. Di ba? We have to make sure that the president who will win in 2028 is someone who will pick up what President Bongbong Marcos has started. Itong Pangulo na ito ang patuloy na titindig at magpapatuloy sa laban natin sa pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Yan, no? Kailangan mas masigasig po tayong ipakilala kung sino po yung mga kandidato
na alam naman natin ay mga maka-China. Di po ba? Mga maka-China. Nandiyan na po yung mga kasundaluhan natin. Di ba? Nandiyan na po yung tropa ni Jay Tariela. Lumalaban na po. Kailangan natin ang isusunod kay Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing, ay yung parehas din na itutuloy yung kanyang laban para po sa West Philippine Sea at para po ipagtanggol ang ating buong teritoryo. Huwag yung hindi makapagsalita. Ano po? At walang masabi patungkol sa ating mga teritoryo. Kagaya na lang.